Magandang gabi Batangas, ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Sumailalim ang unang batch ng mga empleyado ng pamahalaang lungsod sa Orientation on Drug-Free Workplace na itinaguyod ng City Anti-Drug Abuse Council o CADAC kamakailan. Ang detalye sa report ni Lisa Perez de los Reyes. Isinusulong ng naturang gawain na mapanatiling ligtas, productive at drug-free ang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at maipabatid ang mga panganib na dulot ng paggamit ng iligal na droga. Nagsilbing resource speaker si Police Sergeant Ashley De Torres ng Batangas City Police Station na nagbigay ng mahalagang impormasyon hinggil sa Batangas City Component Police Station drug situation. Tinalakay naman ni Philippine Drug Enforcement Agency Investigation Agent Rachel Mission ang mga policies at programs na may kaugnayan sa drug-free workplace, understanding drugs and drug abuse at iba pa. Ipinaliwanag ni Batangas City DILG Officer Esther Dator ang mga legal basis o mga batas kung bakit kailangang maging drug-free workplace ang isang lokal na pamahalaan. Tinalakay din niya ang Republic Act 9165 or Dangerous Drug Act 2002 upang ipaalam ang pundasyon ng Drug-Free Workplace Program. Ipinabadid din dito na magiging proseso ng drug screening, confirmatory test, treatment sa pamamagitan ng community-based drug rehabilitation program at community reintegration. Hangad ni Mayor Beverly De Macuja bilang CADAC Chairman na lalo pang paigtingin ang mga programa at kampanya upang tuluyang makamit ng lungsod ang pagiging isang drug-free city. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Ivan Barza, Liza Perez de los Reyes, reporting. Natanggap na ng may 1,000 EBD card holders sa lungsod ang kanilang permanenteng identification card sa isinagawang EBD Health Card Program ID Card Distribution noong September 30. Ang detalye sa report ni Marie Villena Duwalhati. Ang pamamahagi ay isinagawa sa pagdiriwang na ika-20 anibersaryo ng EBD Health Card Program na inilunsad ni dating Mayor Eduardo B. De Macuja noong September 20 ng taong 2004. Layunin ng programa na mabigyan ng free hospital confinement ang mga higit na nangangailangang mamamayan sa Batangas City. Nagsimula ito sa 3 milyong pondo at mahigit 900 cardholders noong 2004. Ito ngayon ay may 300 milyong pondo at mahigit sa 43,000 na cardholders. Bukod sa 80,000 pesos para sa surgical at 50,000 pesos para sa non-surgical benefits, nakapaloob rin sa programa ang 10,000 pisong halaga ng chemotherapy at dialysis kada buwan sa isang pasyente. Kabilang din dito ang one-time EBD health card para sa mga emergency cases na nakatutugon sa proseso nito. Ayon kay Mayor De Macuja, gumugugol ang pamahalaang lungsod na may 25 milyong piso kada buwan para sa mga nabanggit na benepisyo. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Duwalhati, reporting. Bilang pagkilala sa husay at sakripisyo ng mga atletang Batanggenyo na nagdadala ng karangalan sa lungsod, ipinasa ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ang ordinance granting cash incentives to deserving athletes and appropriating funds therefore. Narito ang report ni Gerson Sanchez. Ayon kay Konsehal Jonas Tolentino na siyang may akda ng naturang ordinansa, napapanahon na upang bigyan ang mga ito ng kaukulang insentibo kung sakaling sila ay mananalo sa anumang sports competition. Inadagdag pa niya na ang mga sports competition ay dapat accredited at sanctioned na Department of Education, Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, Department of Interior and Local Government at Commission on Higher Education. Sinasad ng ordinansa na ang mga atleta ay dapat mayroong koordinasyon sa Local Youth Development Office kung saan dito isusumite ang kaukulang requirements, certifications at resolutions na gagawing basehan sa mga insentibo ang kanilang maaaring matanggap. Makakatanggap din ng compensation ng kanilang mga coaches mula sa mga papanalunan ng grantees kung saan 15% ang ibibigay sa kanila sa regional at national competition at 25% naman para sa international competition.
Para sa Palakad Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Magbabalik ang Palakad Weekend News makalipas ang ilang paalala. May 24 na barangay sa lungsod ang sumailalim sa Barangay Drug Clearing Program Rollout Training ng Batangas City Police Station noong September 26. Ang mga ito ay yung mga nominado upang maging drug-cleared barangays para sa taong 2024 to 2025. Layo ng pagsasanay na madagdagan pa ang kasalukuyang tala upang ganap na masugpo ang pinagbabawal na gamot at matulungan ang mga biktima nito. Ayon sa BCPS, mayroong 47 drug-cleared at 7 drug-free barangays sa Batangas City. Tinalakay ni Department of Interior and Local Government o DILG Officer Esther Bagnes Dator sa nasabing pagtitipon ang nilalaman ng BADAC Executive Order. Ibinahagi naman ni Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Provincial Officer Rachel Mission ang mahalagang impormasyon tungkol sa Barangay Drug Clearing Program, habang ang paksa hinggil sa Community-Based Drug Rehabilitation Program ang ibinahagi ni Dr. Liza Gonzalez ng City Health Office. Nagbigay din ng mensahe ang Chairman ng Committee on Peace and Order and Public Safety ng Sangguniang Panglungsod na si Councilor Armando Lasarte na siyang kumatawan kay Mayor Beverly Dimacuha. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakad Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat.